Basketball update tayo. So, pag-usapan natin yung NBA kung saan nakuha ng Oklahoma City Thunder ang kauna-una nilang NBA title, no, as a franchise ng Oklahoma City, kasi yung last na nag-champion sila ay nung 1979 as Seattle Supersonics. Ngayon Oklahoma City na, lumipat na sila sa Oklahoma at doon nakuha nila yung unang title nila as OKC. So, tinalo nila yung Indiana Pacers sa kanilang home court, no? 103-91. So, ang nanguna dito sa Thunder, itong kanilang MVP na si Shai Gilgeous-Alexander na may 29 points, 12 assists at 5 rebounds. May 20 points, 4 rebounds, 4 assists si Jalen Williams. 18 points, 8 rebounds itong big man na si Chet Holmgren, at 10 points si Alex Caruso at si Wallace. So itong si Alex Caruso ay meron na siyang pangalawang kampyonato sa NBA, kasi yung unang championship na part siya ay nasa Lakers pa siya, itong si Caruso. Sa Pacers naman ay 16 points si Siakam, 24 points si Benedict Maturin, 16 points si TJ McConnell, 15 points si Aaron Nemhart, at si Tyrese Haliburton naman 9 points lang, no, nalimita yung kanyang laro na may 7 minutes to play kasi na-injured itong si Haliburton at mukhang kinapos ang Pacers laban dito sa Thunder. Kaya congratulations dito sa Oklahoma City Thunder, NBA champion 2024-25 season. So halos dinomina ng Thunder ang buong laro, no, mula sa first hanggang sa last quarter. So yun, congratulations dito sa Oklahoma City Thunder. So punta naman tayo sa PBA, kung saan basahin natin yung post ni Sir Snow Badwa. So alam naman natin itong si Mr. Snow Badwa, no? Parang ano yan, tinatawag nilang Boy Abunda ng or OG Diaz ng basketball, no? Or Philippine sports, itong si Snow Badwa. So hindi basta-basta itong nagpo-post, no? Si Snow Badwa, hindi niya gawa-gawa itong mga post na ito. So, yung kuliglig post niya, no? Meron niyang mga informant o meron niyang mga nagbulong-bulungan sa kanya, no? Mula sa mga kupunan, no? At yung mga nasa liga, no? Yung nagmamarites, no? Nagbubulong-bulungan, no? Nagpi-PM sa kanya, no? Mga informant. Kaya di basta-basta nagpo-post yan si Snow Badwa, no? Ng mga kuliglig niya. At saka meron niyang mga informant, no? Meron niyang mga nagbulong-bulungan diyan. So, yun. So, basahin ko yung post niya tungkol dito sa Magnolia. So, ang sabi niya, sabi niya, Snow Badwa sa Facebook, Kuliglig told me that Ninong Rene Pardo, he's my Ninong, is set to retire at the end of the current season. This may be a good opportunity for Coach Chito Victorero to move up either as team manager or even as alternate governor. Then maybe, just maybe, Richard De Losario can take over as head coach if Coach Tim Cone will allow. Time for Coach Richard to spread his wings, right? So, unahin natin itong kay Rene Pardo. So, sino itong si Rene Pardo? Siya yung kasulukuyang team governor ng Magnolia Hotshot. So, nasubaybayan ko na itong si Rene Pardo. So, lagi ang nasa bench, no? Dyan sa Magnolia or simula Pure Foods pa, no? Itong si Rene Pardo. So, lagi yan makikita nyo sa bench, no? Siya yung kasalukuyang team governor, habang itong si Cap Alvin Patrimonio, siya yung team manager ng Magnolia. Since nag-retire itong si Patrimonio noong 2004, tama ba? Ay naging team manager na ito, no? Simula Pure Foods pa yung pangalan, no? Pure Foods, then naging Bimeg, Liamados, then San Mig Coffee, and ngayon Magnolia na, no? At saka itong si Coach Chito, kasulukuyang head coach ng Magnolia. So itong si Rene Pardo ay mukhang magre-retire na
at the end of the current season, yung season 49 kasi next year yung season 40 ng PBA. So itong si Rene Pardo ay magre-retire na. So sigurado ko kung magre-retire itong si Mr. Pardo ay ang papalit dito ay si Alvin Patrimonio na kasalukuyang team manager. So itong si Pardo, pwede pa rin itong kahit retire na, pwede pa rin itong pwede pa rin itong magsilbi, no? Diyan sa Magnolia franchise, no? Siguro as consultant or di kaya parang emeritus, no? Parang ganon, no? Itong si Chito Victolero naman, kung matutuloy na mukhang tatanggalin itong si Chito Victorino as head coach. So hindi pa yan, no? Ah, matatanggal man siya sa bilang head coach pero magsiserve pa rin siya as Magnolia. Baka siguro pwede na itong maging team manager itong si Victorero diyan sa Magnolia or pwede maging consultant na lang ito, no? So dito. So isa sa mga matunog, itong si Richard De Rosario, kasalukuyang assistant ng Barangay Ginebra. Depende yan kung papayagan ni Coach Tim Con. Pero I'm sure papayagan yan ni Coach Tim itong si Richard De Rosario bilang bagong head coach ng Magnolia kasi marami nang napatunayan itong si Coach Richard, no? At marami na siyang natutunan dito kay Coach Tim Con. Kaya itong si Richard De Rosario at si Tim Con nagsama yan, no? Noon sa parang sa Alaska nagsama na rin ata to, no? Naging player din si Richard ng Alaska noon. Tapos itong si Coach Tim Con, sila ni Richard nagsama din sa Pure Foods, BMEG at kalawa na naging Stanmig Coffee, kung saan nag-part sila dalawa ng Grand Slam team. So si Coach Tim yung nag-coach noon nung nag-Grand Slam sila. Tapos siguro papayagan yan ni Coach Tim itong si Richard De Rosario bilang coach ng Magnolia kasi naging partner rin sila dati, no, ng franchise ng Sunbig Coffee. So papayagan yan, I think, no. Meron akong mga apat, no, 3 or 4 na pwedeng magiging coach ng Magnolia. So una dyan si Richard, pwede din si Johnny Abarento, si Flying A, no? Assistant coach yan ng Koponan na Magnolia. Tapos si Topex Robinson, no? Diyan sa kasi kasalukuyang coach ng Lasal itong si Topex Robinson at yung Lasal sinusuportahan din ng SMC, no? Particularly ng mga kuwang po itong Lasal. So siguro pwede rin itong si Topic Robinson bilang head coach ng Magnolia at nag-champion na rin siya at nakadalawang finals appearances sa UAAP. So pwede na maging head coach muli ng PBA itong si Topic Robinson dyan sa Magnolia. Tapos yung sino ba? Si Johnny A, si Richard, yung isa yung coach ng Northport, si pangalan yon, naging coach din yan ng Letran, nag-champion yan, 3 times nag-champion ata yan, no, sa NCAA. At pwede rin siya maging head coach ng Magnolia kasi itong Northport parang malapit din to, no, parang sister team na rin ito ng SMC. So pwede rin itong maging coach ng Magnolia, no. Itong coach ng sino kaya yung coach, nakalimutan ko yung pangalan. Bonitan. So, Bonitan, pwede rin mag-coach yan sa Magnolia. So, may 4 na ako nakikita pwede mag-coach ng Magnolia. So, yon si Johnny A, si Richard De Rosario, si Topix Robinson, at pwede rin itong si Bonitan. So, merong 4 na pwede mag-coach ng Magnolia. Si Jason Webb, nag-coach niyan dati, no? Yung Star Hotshots pa sila. Pero tingin ko hindi mas okay pa rin si Jason Webb as assistant coach. Si Juno Soler pwede rin. Kaso itong si Juno Soler hindi akma diyan sa Magnolia. So pwede rin si
Si Richard kasi nag-coach niyan dati sa Binil at marami na rin pero mas maraming natutunan itong kay si Coach Richard kay Team Cone. So pwede na siyang head coach ng isang PBA team at yun yung Magnolia. So yan yung abangan natin kung magpapalit ba ng coach itong Magnolia. Tapos itong si Chito Victorero, pwede yan maging team manager. So posible yan. At alternate governor. Tapos si Alvin Patrimonio naman ay maging team governor. So yan yung mangyayari diyan sa Magnolia. So abangan natin, no. Kasi maraming fans ng Magnolia nagdi-disappoint, no, sa sistema ngayon, no. At kung ah, ang ano ko sa Magnolia is sana ibalik na lang nila yung yung Pure Foods, no? Yung dating pangalan nila kung saan sumikat si Patrimonio at iba pang mga stars noon. Yung Pure Foods sana ibalik na lang nila, no? At doon, so maraming mga Pure Foods Magnolia fans ang umaasa na dito, no? Sa future ng kanilang paboritong koponan. So yan aabangan natin, no? At punta naman tayo sa balita mula sa Spin PH kung saan merong team sa PBA na magpapaalam na, no? Dahil yung team owner ay yung anak ng team owner ay parang gusto ng na ibenta na lang yung kanilang prangkisa sa ibang kumpanya na gustong papasok dyan sa PBA. So, sino kayang team na ito, no? Babasahin natin. Sources say team owners children, yung anak ng team owner ay gusto niyang bilhin yung kanyang franchise, no? At umalis na lang sa PBA. So bakit kaya, no? There's an ongoing debate within the family of a well-known basketball team. So, sino itong well-known na basketball team, no? At basketball team owner whose children want to sell their PBA franchise while the father reportedly seemed keen on keeping it because of his love of the game. So, gusto ng anak ng isang team owner na ito na ibenta na lang yung kanilang prangkisa, pero hindi pumayag yung magulang, yung team owner dahil dahil sa kanyang pagmamahal, no, sa larong basketball. So dito, no, ay parang sino kayang team na ito, no? A source close to the PBA team said ang source, of course yung source malapit sa isang PBA team. So said the children want the family to leave basketball and put their energy and resources on their business, which the source did not want to reveal as it will identify the team which they don't want to do as the time. So gusto ng mga anak ng isang team owner na ibenta ng kanilang prangkisa at magpo-focus na lang sa kanilang business, no, sa kanilang company. Pero hindi pumayag itong team owner kasi mas gusto niyang ituloy at medyo may pagmamahal na, no, sa larong basketball, kaya ayaw niya ibenta itong yung kanyang team, no, diyan sa PBA. So sino kayang team na ito, no? Ano sa tingin niyo, sino kayang team na ito? So ito yung sabi ng source, no? Yung mga anak ang ayaw na talaga, pero ang tatay syempre ayaw umalis. Of course, itong team owner na ito ay has long been known as truly love basketball and thought it has not been consistently winning championship. The franchise had won several titles in the past. So sino kaya itong team owner na ito? Sino kayang kupunan na ito, no? Na may pagmamahal na pala sa basketball. Kilala ito sa at kilala itong team owner, of course, at may pagmamahal sa larong basketball
at hindi masyado, no? Ah, Hindi consistently, no? Nananalong kampyonato diyan sa PBA at parang ano, dati nag-kampiyon na ito. So sino kayang team owner na ito at bakit kaya yung mga anak ay gustong ibenta yung kanilang prangkisa, no? Ito pang sabi niya baka manghina yung kung mawawala yung team niya sa basketball. So, di natin alam kung sino ito guys. Ano sa tingin niyo? Sinong team ang magpapaalam na no diyan sa PBA? Sabi ng anak benta niyo na lang yung dad, ibenta niyo lang yung franchise sa PBA at mag-focus na lang no sa business. Pero sabi ng tatay or nanay ba ayaw ko ibenta anak kasi ah meron akong pagmamahal sa basketball at gusto kong ituloy no yung team na ito no diyan sa PBA. So sino kaya? So maraming mga PBA fans ang nagsasabi halo-halo eh. Halos yung mga fans nakita ko sa comment, halo-halo eh. Um, Sinasabi nila Northport. Northport ay parang may balita na rin, no? Naririnig ko about Northport. Baka susunod sila sa Terrapirma, no? Yung Terrapirma, sigurado na tayo. Kasi itong Zamboanga, parang binili na yung franchise ng Terrapirma. So, Terrapirma, sure na yan. Yung Northport, hindi pa ako sigurado. Pero meron ako naririnig, baka susunod na ito sa Terrapirma. Yung Blackwater, either yung Blackwater, yung owner nila, medyo merong pagmamahal din no sa Philippine sports. Major sponsor sila ng mga teams no sa college kahit sa national team no. Itong Blackwater yung kanilang owner. Pwede rin no yung kasi nag-champion hindi man sila nag-champion sa PBA pero sa ibang liga nag-champion sila no. Itong Blackwater. Pwede rin. Ah Phoenix, ewan ko kung nanonood ba yung anak ni Mr. Dennis Oy, itong Phoenix. Pero nag-champion na rin yung Phoenix no sa ibang liga. Ganun din yung Phoenix. So sabi hindi man sila championship pedigree pero nag-champion na sila sa mga matagal na silang nag-champion no in the past, sabi in the past. Tapos Phoenix, Blackwater, Northport, di pa tayo sigurado. Yung Phoenix, narinig ko na yan, no? Iba yung issue ng Phoenix no? Dahil sa financial ata yun Tapos ang Rain or Shine. So Rain or Shine, uh, ang Rain or Shine kasi guys, may dalawa silang owner dyan Tapos nag-champion sila sa PBA dalawang beses pero several ang sabi in the past So, nag-champion sila sa PBA dalawang beses. Tapos sa Amateur League, marami na silang champion din. So, hindi ako sigurado kung rain or shine yan, no? Hindi siguro rain or shine yan, tingin ko. Kasi itong rain or shine, medyo palaban pa rin, no? Hanggang ngayon, dyan sa PBA. At, of course, gusto pa rin nila, no? Yung dream nila sa PBA Finals pa rin. At ngayon, ilang beses na sila pumasok sa semis. So, hindi ako siguradong rain or shine yan. So, nasa, na yan, no? So, may pa isa, NLEX. Pwede rin yung NLEX. Kasi parang naririnig ko na parang gusto na silang lumayo dyan sa MVP group. Pero hindi ako sigurado kung NLEX yun. SMC team, so medyo di pa natin alam kung sino sa Magnolia or Ginebra, no? Di pa tayo sure. So, nasa inyo na yan kung sinong team yan. Ano sa tingin nyo? Sinong team owner na yan? Yung anak ay gustong ibenta yung kanilang franchise pero ayaw ng team owner, yung kanilang parent. So, yan yung abangan natin, no? Malalaman natin, no? Kung sinong team na yan.
At hopefully sana hindi totoo itong ano ng spin, no? At sana tumagal sila diyan sa PBA, no? Kahit ilang taon, no? At makagawa rin ng biggest accomplishment, no, diyan sa liga. So yan yung basketball update sa araw na ito.